Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho tumaas sa 2.96 milyon noong Enero 2026. Yan ang MBC TV Network News ni Dustin Bayog. Sumampa sa halos 6% ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho para sa unang buwan ng 2026, ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Naitala ang 5.8% unemployment rate na mas mataas kumpara sa 4.3% noong Enero ng nakarang taon at mas mataas din kung ikukumpara sa nakalipas na quarter. Ibig sabihin, 58 sa bawat 1,000 Pilipino ang walang trabaho negosyo ng Enero, nakatumbas ang 2.96 milyong individual. Ayon kay PSA Assistant Secretary Divina Gracia Del Prado, ito raw ay bunsod na mas marami naganap ng trabaho at marami rin na naghihintay na resulta ng kanilang mga job application. Mayroon din bahagi ng populasyon ng discouraged workers o naniniwalang pagod na at walang available na trabaho. Pumapasok rin ang karaniwang galaw ng ekonomiya tuwing post-holiday season kung saan tumataas ang bilang ng mga unemployed persons. Makikita ito sa pagbaba ng bilang ng may trabaho at negosyo na bumaba sa 47.94 milyong Pilipino o katumbas na 94.2%. Kung saan nananatiling services sector ang bumubuo ng malaking porsyento na mayroong trabaho na sinundan ng industry at agriculture sector. Samantala dumami rin ang bilang ng mga Pilipinong underemployed o naganap ng karagdagang oras ng trabaho sa 6.35 milyon na mas mataas kumpara noong Oktubre na taon pero mas mababa naman ito sa pagsisimula ng taong 2025. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng Deezer HTV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Samantala, LTFRB hiningi sa PUV operators ang listahan ng mga tsuper sa kanilang prangkisa bilang paghahanda sa fuel subsidy. Pinaalalahanan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga PUV operator na isumite sa pinakamalapit na Regional Franchising and Regulatory Office ang listahan ng mga tsuper na kabilang sa kanilang prangkisa. Ayon sa LTFRB, layon nitong mapabilis ang paghahanda at implementasyon ng fuel subsidy program at matiyak na hindi lamang ang mga operator kung hindi pati ang mga driver na direktang naaapektuhan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis ang makatatanggap ng tulong mula sa pamahalaan. Hinihikayat din ng ahensya ang lahat ng PUV operator na agad makipag-ugnayan sa kanilang RFRO para maisumite ang kinakailangang impormasyon at masiguro ang maayos na distribusyon ng fuel subsidy. Una nang sinabi ng LTFRB na pinag-aaralan na ang paggamit ng digital transaction sa pamamahagi ng fuel subsidy para sa sektor ng pampublikong transportasyon. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 5 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.